Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Dr. Rob Rances. Sabi niya, parang may tatlong taong nag-aagawan sa loob kung sino ang maunang magsalita. Isinare lang ni Dr. Rob Rances ang pahayag ng Pangulong Marcos. Katabi niya si President Donald Trump. Sa harapan nilang mga media, nagtatanong, itong paliwanag ng Pangulo, wala akong maintindihan masyado. Parang nagkautal-utal na naman siya. Pakinggan natin basta, hindi ko maintindihan. Well, as you well, as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance. Saba. Well, as you well, as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance. So, ang maintindihan ko lang is chair, ASEAN 2026, balance. Basa tayo sa mga comments. Jean Quintanar, unrepairable because of age old, too much damage. Brianna Nags, utal-utal man ka oy. Yun din ang pagkano ko, utal-utal. Brian Tenorio, the American press seems to be uninterested in the Philippine president or Philippine affairs. I can count the questions in one hand. So, hindi ko napanood yung buong press conference. Sinasabi dito, kakaunti ang nagtanong na American press. Ito, parang yung transcript. Ito yung sinasabi ng Pangulo, Jera Añasco Villacorta. As you you say, we are cheering. Cheering, hindi yung cheering squad. Chairman. We are cheering ASEAN for 2,000 found on until 26. There's no need in sense to balance as you characterize as to balance. Yun, the transcribe, the leader of 116 million people of the Philippines, Pakaula Y. Pulos. Pakaula Y. Pulos. Sabi ni Rob Rances, ito pala yun. Oh. Lynn Kesta, don't forget the slang way he spoke, balance daw. Ito, Ryan Taniedo, breaking president, negotiate whooping 1% discount. Cost, millions in taxpayers' money. Result, China mad, US happy, Philippine flooded. Status, na nation successfully bodled. So, to summarize, yung naintindihan ko lang nakuha ko. Di nagbiyahe tayo, biglang in-invite First, ASEAN head of state to be invited by White House. Ayun, galing, no? Nakaka-proud sana kung may resulta. Kasi magkano ang gastos ng taong bayan sa biyahe, kung ilan sila. Tapos ang resulta, trade deal. Nagkausap. Yung 20% na originally announced na tariff natin, babayaran nating buwis sa ating mga produkto na dadalhin sa US, ibebenta doon, 1% lang ang discount, naging 19%. Mabuti na lang. May 1%. Kailangan masama. Yung US naman, yung mga dadalhin nilang produkto dito sa Pilipinas, zero tariff. So,
Sino ang kawawa? Di ba tayo? Yung nabasa nga ang comments, ganyan man lang pala. Dapat sana telephone call na lang. Pag-usapan lang, 1% lang ang na-discount natin, nag-usap na lang sana sa telepono, naka-discount pa tayo, nakatipid pa yung pera ng taong bayan na ginastos doon. Sila kasi, okay lang dahil silang nakaupo magbiyahe, gastos. So, plus yung military lily. Bakit hindi ko ma-pronounce? Nagkasundo sa trade. Yan. 19 versus 0. Tapos, ang Amerikano, makikipagtulungan daw sa atin in terms of military. Sa kaya, sabi dito, China mad. US happy. Kasi pumayag tayo na kung ano yung gustong gawin ng US militarily, gagawin nila dito. Yun ang delikado. Mayroong pronouncement ng presidente na baka daw gagawin tayong target ng China sa ginagawang mga military infrastructure ng US sa bansa. Ang sagot naman ng presidente, are we not a target of China already? So what we need to do is to protect the Philippines. Wala talagang isip Talagang parang opinion ko lang ito hindi ako anti-US. Gusto kong palakasin din ang ating depensa. Kailan? Dapat on our own. Yung i-modernize natin ang ating armed forces, palakasin ang military on our own, hindi yung didikit ka sa US. Kasi kung didikit tayo sa US, lalong tututukan tayo ng China. Kaya naiipit tayo sa dalawang nag-untugang bato. Yan ang delikado. Bakit hindi natin masunod yung nakalagay sa konstitusyon natin na friends to all, enemy to no one? Ang ganda ng mga policy pronouncement ng candidate BBM nung before election 2022. Yun ang sinasabi niya. Independent foreign policy, sinasabi niya nung una. Friends to all, enemy to no one. Kaya nung kaupo pa lang niya, ang ganda dahil mas nauna siyang nag-visit sa China kumpara sa US. Maganda ang simula. But nakakapagtaka, nung pumunta ng presidente sa US, una niyang nag-iba na ang ihip ng hangin. Dikit na masyado sa US na yun na yung my opinion, nalalagay tayo sa alanganin. Alanganin na tayo sa trade, alanganin pa tayo sa military. Ano na lang, God save the Philippines. Tama po, si VP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang tribong talandig. Panoorin nyo ang video nito. Sila ang natagaan og yero. O nagyod ka nang abot na gid ang ilang yero. Sa kandin. Ari luka, ari man di sa kandinaw naka-plaster sa kandin. Karot abot na gid ang yero sa tabangan o sin. Ug mag-atop ni sila karon. Og sa atin na gid magdala sa iyaha nga yero. O karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni ate. Mo na ni ang natagaan na mo og yero. So karon makakatop na gid ni sila. So lata na gid kayo ang ilang yero. O karon te pila na day ni katuig ang inyong balay nga inanin ang itsura sa inyong yero. Kapi na gid na pulo na ana ni sa ika 13 ka tuig. 13 katuig na. Oh. Oo. Ngano man ti sa kadugay na sa inyong ero, inaana nakadako ang buslot, nagantos na mo sa ulan. Ngano man ti nga wala mo nakaatop o nakapalit og lain nga ero.
kuan lagi kanang lisod lagi ang mga panginabuhian dito ra kutob sa pagkaon na Oo. mga estudyante kuan na lang na disipsipan na lang na lagi og atop sa kanang silopin sako aron lang gid nga masarbar sa ang ulan na basta nagpasalamat gid ko nga naay tawo nga gihikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga naka-awil mi sa iyang tabang dako gid kay kong pasalamat ug Ginoo na gid ang magbalo sa tanan. Oo. Pila day kabuk imong anak te? Kuan ni unom. Unom na imong anak. Oo, so salamat kayo te. Sige, salamat pud kayo.